natin, ipinagdiriwang ang mga patay dahil sa mga tradition lang yun ng mga katuruan ng mga tao. So, wala yun sa salita ng Diyos. Sinabi dito na sa Mark 7:7, sabi dito, "Howbeit in vain do their worship me, teaching for doctrines the commandments of man." So, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos sa mga tao. So, ito pala, mga tradition lang ito. Tradition lang na ginagawa ng tao ayon sa kanilang sariling pag-iisip, sa kanilang pinag-uutos ng sarili nila. So, sabi pa dito, "For laying aside the commandments of God, hold the tradition of men as the washing of pots and cups, that many others such like things do." So, sabi dito, linisin ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ng salit-saling sabi ng mga tao. So, huwag niyong panghawakan yung sinasabi ng tao. Dapat sundin natin ang salita ng Diyos at huwag yung mga tradisyon ng mga tao. Dahil ito ay karumal-dumal sa tingin ng Diyos. Amen? Amen. At sinasabi pa dito, it is written in the Bible not to celebrate the work of the Satan. So, bakit hindi natin kailangan i-celebrate ang work ni Satan? Bakit sinasabi? Dahil dito sa kanyang salita, Satan is the thief, the purpose is to steal and to kill and to destroy. So, kaya isa pang dahilan kung bakit hindi ipinagdiriwang ang araw ng mga patay dahil ang kamatayan ay pag-aari ni Satanas. Kasi sinasabi dito, siya yung pumapatay at siya yung sumisira. Basahin natin sa John 10:10. "The thief come not but for the steal and to kill and destroy." So yung magnanakaw na si Satanas ay pumunta sa mundong ito para siya'y pumatay at sumira at ayun. So iyon ang ginagawa ng Satanas. So lahat ng masasama ay si Satanas ang gumagawa, ang pumapatay. Kaya kung isi-celebrate nyo ang kamatayan, ibig sabihin, nagbubunyi kayo sa ginagawa ni Satanas or nagbubugay kayo sa ginagawa ni Satanas. Kaya, gising mga kapatid, ito ang katotohanan. Salita ng Diyos, tayo magmuni-muni tayo sa salita ng Diyos upang tayo huwag ma-deceive or hindi tayo maloko ni Satanas. Kasi sinasabi dito na siya yung pumarito upang magnakaw at pumatay at manira ng buhay ng tao. Sabi ng Panginoon, ako'y naparito. Sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon. So, kaya ito ang dahilan kung bakit si Kristo ay pinadala ng Diyos Ama para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Biblia, mamuhay tayo ayon bilang anak ng liwanag. Sumabuhay tayo at huwag tayong mabuhay ayon sa kadiliman. Basahin natin sa Ephesians chapter 4 verse 17 to 18. "This I say therefore and testify in the Lord that you henceforth walk not as other Gentile walks and the vanity of their minds." So sabi dito, huwag tayong makigaya. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo'y hindi nagsisilakad na gaya ng mga hintil. So, huwag tayong lumakad na gaya ng mga hintil na hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos sa pagpapalalo ng kanilang pag-iisip. So, sa kanilang sariling pag-iisip. Amen? Verse 18, "Having the understanding of darkness, being alienated from the life of God through ignorance that it is them, because of the blindness of their heart." So, nasa kadiliman ang kanilang pag-isip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kanyang kahangalan, nasa kanila. Dahil sa pamamatigas ng kanilang puso. Huwag tayong mabuhay ayon sa mga hintil. Na sila yung matitigas ang puso. Ayaw nila sumunod sa salita ng Diyos. Kaya sila ay kampo ng mga diablo. Ayos ka, baby. Layo-layo no, nilakad mo. At sinasabi pa dito sa Daniel chapter 7 verse 14, "And he was given dominion, glory, and
kingship so that every people, nation, and language should Ano serve ka nga Him. ginagawa mo, ha? His dominion is an everlasting dominion that we will pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. So tayo nilipat na sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo at binigyan siya ng kapangyarihan ng kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa Kanya. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang Kanyang kaharian ay hindi magigiba. Amen. Praise the Lord. So tayo'y maging malinis na sa Panginoon dahil sa kapangyarihan at kaluwalhatian ang binibigay ng Panginoon. Kaya dahil dito, sabi sa Acts chapter 2 verse 24, na siyang binuhay namang muli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap sa kanang sapagkat hindi maaring siya'y mapigilan nito. Verse 32, Acts 2 verse 32, and Jesus, ito ay binuhay namang muli ng Diyos tungkol sa ating mga saksi kaming lahat. At verse, Ephesians chapter 2 verse 5 to 6, bagaman tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay ni Kristo kalakip sa pamamagitan ng biyaya kayo nangaligtas. At tayo'y ibinangon kalakip niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristong Jesus. So, ang mga buhay ang pinagdiriwang dahil dito, pinatay lang natin yung ating mga kasalanan. Ngunit nabuhay tayo sa Panginoong Hesukristo. Amen? Sinasabi pa dito sa Romans 6 verse 5, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magagayon din ang tayo dahil sa kawangisan ng ating pagkabuhay namang muli, na nalalaman natin na ang mga ating dating pagkatao ay kalakip niya sa napako sa krus upang ang katawang sala rin ay mag-iba. At nang sa gayoy, huwag na tayong paalipin sa mga kasalanan. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ang namatay ay naligtas sa kasalanan. Datapat kung tayo nangamatay kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga buhay naman tayong kalakip niya. Na nalalaman natin na si Kristo ay nangabuhay namang muli sa mga patay ay hindi sa mga namamatay. Ang kamatayan ay hindi naghahari sa Kanya. Sapagkat ang kamatayan na ikinamamatay niya ay Kanyang ikinamamatay na minsan sa kasalanan. Datapat ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman, kayo ay ibinilang ninyo, kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit ang buhay sa Diyos kay Kristong Jesus. Tayo ay, nung tayo tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay, namatay na tayo sa kasalanan at nabuhay na tayo sa pamamagitan ni Kristo. So, hindi na tayo nabubuhay ayon sa laman, kundi nabubuhay na tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kabilang na tayo sa kay Kristo na may buhay na walang hanggan. Dahil yung ating kasalanan namatay na. Dahil sa pagtubos ni Kristo sa ating mga kasalanan, tayo'y nabuhay, na-transfer tayo sa liwanag ni Kristo. Kung hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Hesus sa ating buhay, mananatili ang kamatayan sa buhay ng mga taong hindi naniniwala kay Kristo. Amen? So sa Philippians chapter 3 verse 10, sinasabi dito, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay namang muli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na kayo'y natutulad sa kanyang pagkamatay. So yung ating mga kasalanan, nakasama na yun sa kamatayan ni Kristo. So dahil tayo nilipat na kay Kristo, napawalang sala tayo. Namatay na yung ating mga kasalanan. Nabuhay tayo dahil kay Kristong Jesus na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, purihin nawa ang Diyos Ama at ang ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu na sa kalangitan kay Kristo. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, walang katotohanan na walang kabuluhan na ang pagse-celebrate ng mga araw ng mga patay at yung pagdarasal. So, wag na nating sayangin ang ating mga oras.
sa pagse-celebrate ng mga araw ng mga patay dahil iyon ay kasalanan according sa salita ng Diyos. Kapag kayo nagse-celebrate ng araw ng mga patay, ibig sabihin nyo na pumasok sa buhay nyo si Satanas. Ang demonyo na iniimbitahan nyo na pumasok sa buhay nyo, pumasok sa pamamahay nyo, na mangingialam siya kung ano yung gusto niyang sirain sa buhay nyo. Kaya nga sinasabi niya na siya ay pumapatay. Siya ay nagsumisira. Kung ano yung sisirain sa pamumuhay nyo, iyon ang gagawin ng Satanas. Kaya, gising mga kapatid. So, dapat na tayo ay magmuni-muni ng salita ng Diyos upang ang salita ng Diyos ang ating maisa sa buhay. Huwag kayong magmuni-muni sa salita ng mga tao na walang kabuluhan. At sinasabi pa dito, maari nating simulan ng personal na ugnayan natin sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng iyong pananampalataya kay Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, at maari makita kinabangan ito ang iyong pananampalataya. Ang mga salitang katulad nito, sinasabi maaari nating tanggapin si Jesucristo ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin. Alam ng Diyos ang ating katayuan ng iyong puso at hindi niya pinapansin ang paraan ng pagsasalita kundi ang nilalaman ng iyong puso. Kailangan natin na mungkahiin natin, sumunod tayo sa panalangin upang ang Panginoong Hesus ang mamuhay tayo ayon sa Kanya. So, sundan natin yung mga hindi pa nakakatanggap sa Panginoong Hesus bilang Kanyang tagapagligtas at Panginoon. Heavenly Father God in heaven, alam kong pinaghiwalay ako ng aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagdadala mo sa iyong anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. At sa simula sa araw na to, mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ang aking buhay. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So ngayon, ikaw ay isang ganap na anak na ng Diyos dahil tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo. Sinasabi dito sa kanyang salita na ang sino mang tumanggap sa kanyang bugtong na anak ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, bababasa natin yun sa John chapter 1 verse 12. So, manalangin na tayo ng closing. So,